Ang multo sa bahay na walang pinto. Isang gabi, si Arnel at ang kanyang pamilya ay lumipat sa isang lumang bahay sa probinsya. Mura ang bahay kaya't hindi na sila nagdalawang isip kahit na medyo madilim at tila laging malamig sa loob. Sa unang gabi pa lang, kakaibang tunog ang naririnig ni Arnel, parang may mga yabag na nagmumula sa itaas, kahit wala namang second floor ang bahay. Kinaumagahan, kinuwento niya ito sa kanyang asawa na si Mela, ngunit inisip na baka dahil lang sa pagod o guni-guni ito. Subalit habang tumatagal, mas lalo pang naging malakas ang mga tunog, parang may naglalakad sa loob ng bahay tuwing alas 12 ng gabi. Minsan, may bigla na lang bumubukas na bintana o natutamba ang mga gamit kahit walang hangin o tao. Isang gabi, si Arnel ay nagising sa tunog ng mga kumakalansing na bakal, parang mula sa isang lumang tanikala. Binuksan niya ang ilaw ngunit wala siyang nakita. Pero nang patayin niya ulit ito, may nakita siyang anino sa gilid ng kanyang paningin, isang babae, nakatalikod at may mahabat basang buhok. Nanginginig siyang napabalikwas, ngunit biglang nawala ang anino nang bumukas ang ilaw. Kinabukasan, napag-alaman nilang ang bahay ay dati palang may pangalawang palapag na nasunog maraming taon na ang nakalilipas. Doon daw nasawi ang isang dalaga na pinaniniwala ang ikanadina sa itaas na kwarto ng sariling ama dahil sa labis na pagmamahal. Ang hindi alam ni Arnel, kaya pala malamig lagi ang bahay at tila may gumagalaw, ay dahil hindi kailanman nakalabas ang kaluluwa ng dalaga dahil walang pinto ang kanyang kwarto. At hanggang ngayon, tuwing hating gabi, naririnig pa rin ang kanyang mga yabag na parang hinahanap pa rin ang pinto palabas sa buhay at kamatayan.